Unahin natin si Brigada Jigo Boy Custodio dahil ang DOTR, kinancel na raw ho yung kontrata doon sa common station contractor dahil nga sa matinding delay dyan ho sa proyekto na yun. Ay, hindi na naman ako na-surprise yan, di ba? Oo. Di ba tagal nun? Tagal lang Nagkibayani. Oo, di ba? Oo. Di ba, tagal lang ina-expect natin yung common station na yun. Ang laki sana ng tulong ho niyan, mga kabrigada. So yun pala, kinancel na ho yung kontrata. So doon yan sa sa MRT North EDSA station. Correct. So ang tanong natin dyan, anong gagawin ng DOTR ngayon? Oo. Cancel na yung contract, magbibidding ba ulit ng panibagong supplier? Ganun yun eh. Ito, kasi baka mamaya biglang hindi na pala ituloy. Oo. Tingnan nga natin, ano bang gagawin ng transportation dyan? Jigo Boy, i-brigada mo. Brigada Live Report. Naglabas na ang Department of Transportation ng Notice of Termination laban sa BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company, ang kontraktor ng Common Station Project dahil sa umano'y excessive construction delays sa nasabing proyekto. Ayon sa DOTR, ang hakbang ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatapos ng proyekto na nagsimula pa noong 2009 upang mapagaan niya ang biyahe ng mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon na matagal nang nakinabang dapat ang publiko kung natapos agad ang proyekto na mag-uugnay sa LRT1, MRT3 at MRT7. Target ng DOTR na agad maipagpatuloy ang proyekto sa ilalim ng bagong Government Procurement Act o Public-Private Partnership Code. Ang Unified Grand Central Station Consortium o ang Common Station na matatagpuan sa North EDSA, Quezon City ay inaasahang makakabenepisyo sa 500,000 pasahero kada araw sa oras na matapos ito. Brigada Gab and Brigada Ab. Yun, kaya pala BF Construction kasi nga pala Bayani Fernando ito. Marami akong katanungan not necessarily na si Brigada Jigo yung sasagot. Ito yung mga tanong ko, Brigada Gab. Nasimulan na, ibig sabihin nun, may pondo na nagamit doon sa implementation ng project. May kaso ba na ifa-file doon sa contractor? Siyempre, juridical entity yan. Kahit sabihin na patay na yung, si di ba, yung proprietor niyan. Juridical entity yan. Doon sa company, mga kabrigada, may ano ba, may i-demand ba na liquidated damages yung gobyerno? Kasi nga, may undue injury na naibigay sa publiko nung na-delay yung project na yan. Yun yung mga aabangan natin, Brigada Jigo. Ano pang mangyayari dyan? May kaso ba na ipa-file? Actually, Brigada Ab, sabi ni Transportation Secretary Dizon na mapatawan ng multa at liquidated damages ng BFC, FDSC dahil nga sa kabiguang tuparin kontrata. Sa usapin ng posibilidad ng pananagutan ng gobyerno sa late payments, sinabi niya, classic na pagkukulang ng gobyerno yan at ang hindi pagbabayad on time. Kaya i-check daw lahat yon at ibabalanse kung ano yung mga pagkulang ng bawat panic. Yan. Dapat lang na na may ipapataw na liquidated damages kasi nga may pondo na ang gobyerno na na-release tapos hindi natapos yung proyekto, hindi na pakinabangan, naging lugi doon yung publiko. Kaya yung liquidated damages, mga kabrigada, ang ibig sabihin nun, pinapataw yan sa mga kontraktor na nadidelay yung implementation ng project kahit may pondo na na-release yung gobyerno. May may percentage computation doon sa ilalim ng batas, doon sa Procurement Act na nabanggit yan doon sa batas na yun, mga kabrigada. Anyway, maraming salamat, Brigada Jigo. Maraming salamat in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Tira! Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.